Dito kami mga paps ngayon sa Dolomite Beach ng South Korea dito sa Incheon. Nung nakaraang vlog ay ibinahagi ko lang ang overview sa mga kaganapan during Chuseok holidays. And for this boredom, samahan niyo ulit ako para sa unang araw ng holiday, ang bisperas ng Chuseok. Papsi nga pala ang patrol ng mga gwapo, charot lang. Maaga nga pala kaming nakapagayak sa araw na to dahil dito na rin kami natulog nung gabi bago ang araw na to. Wow eh. Oh. Kasama ko nga pala ngayon ang mga kamag-anak at kababayan namin sa Agusan del Norte. May sasakyan nga pala sila kaya hindi na problema ang pag-commute. Dalawang sasakyan din kami na tutungo sa Muido or Muy Island pero doon na kami magkikita-kita sa Chinatown malapit sa pier ng Incheon sa pag-aakalang sasakay pa ng barko patawid doon. Chinatown no, nagparking. Habang naghihintay kami ng oras at alas 3 pa naman daw ang oras ng barko, naglibot-libot muna kami dito sa Chinatown para maghanap ng free parking. Saklap nga naman, 1 hour ba naman ang naubos namin, hindi pa kasama ang gasolina dahil puro bawal ang parking at nakapalibot ang mga CCTV camera. Nang makahanap na ng parking spot, muli nag-ikot-ikot kami sa Chinatown para mag-picture-picture. Ang dami palang turista dito kapag holiday. Nakaabang naman ang mga terorista. Nagkakape sa gidli ng 7-Eleven. Kunting kalaman, alam nyo ba na ang Chinatown na ito ay nandito na mula pa noong 1880s? Napansin nyo rin ba kung bakit malapit ito sa Pantalan? Ito ay dahil ang Pantalan na to ay ang naging sentro ng kalakalan dito sa Korea mula pa noong araw. Alam nyo naman kapag kalakalan ang pinag-uusapan, hindi pwedeng mawawala ang mga Chinese dyan. For further information, pwede nyong bisitahin ang buong history nito online. At hindi na pala kami nagantay pa ng alas 3 para tumawid sakay ng barko dahil meron na palang tulay dito. Yan, ito na nga yun. Beautiful tulay. Kasalanan talaga to ng tour guide namin na nakapunta rito 15 years ago. Kaya pala wala pa ang tulay na to. Charot lang. Nang nasa bungad na kami, makikita mo kaagad ang ganda ng istruktura nito. Tingnan nyo naman ang napakaganda ng tulay na ito na may 21.38 kilometers ang haba na nagkukunikta sa mga isla at mainland ng Incheon. Ito rin ang pinakamahabang tulay dito sa South Korea. Sa height lagi ni. Inabot din kami ng mahigit 1 oras sa biyahe dahil sa traffic. Mabuti na lang maganda ang sound trip at magaling pumili ng music yung operator namin. Kaya di namin napansin na nanlalambot na pala kami sa gutom. Dito kami napadpad sa Hanagi Beach Resort. May zipline pa dito pero walang may gustong sumubok at isa rin pala ito sa filming location ng Stairway to Heaven kung naalala nyo pa. Matapos naming makapag-check-in, humanap muna kami ng masarap na pagkain, murang pagkain pala. At dito napamura nga kami, napamura sa presyo. Pero may iba pa bang choice kundi bawasan yung desired food na uorderin at kontrolin ang cravings. Ha? Huwag ka pinido mo. O diba, ganun lang kadali magtipid. After namin kumain, ay bumalik na kami sa hotel para makapagpahinga. Pero dumaan muna kami sa Kagi para bumili ng iba pang kakailanganin. Tour tayo sa Pinson House. May baon din kaming isda na pang kinilaw. Pero dahil walang magandang mapagpwestuhan dito, Kinilaw na may halong konting kalawang. Kinalawang. dito na hiniwa sa hagdanan. Pinawa man. Kaya picture mo kaya? Sa pwesto namin pala ay nasaksihan ko ang napakagandang view dito ng sunset. Layuan na sa dagat ay. Pumunta pa kami sa malawak na baybayin na mas lalong pinalawak dahil sa low tide. Naganap kami ng kung ano-ano na pwedeng pangulam kaya lang nabukya. Kinagabihan, ganito na ang sitwasyon namin. Diyan, sabi mo ayos bigay mo yung uling nyo. Ulam ngayon, samgyupsal at kinilaw. Kasarap! Kaya sa mo, kaya unawa sana mo ng inom. Panagsara ng kaon ng inom, perminti. Inig maguban gani ang mga Bisaya ba? Di bujud na. Pinson House. Ito yung pinakamakabagong Pinson House. Walang may gustong matulog sa room pagkat sobrang init pala. Walang aircon, walang hangin, kaya yung iba nasa baba na lang na mahinga. Ito yung kasiyahan na hindi nararanasan ng mga mayayaman. Pero sabi nga ng iba,
Hindi mo kailangan ng pera para sumaya. Mali. 50,000 won or mahigit 2,000 pesos ang bayad sa tinutulugan namin. Ito na ang pinakamurang mauupahan dito, bukod sa mga camping tent. So I must rephrase the term na hindi mo kailangan ng pera para sumaya. Hindi mo kailangan gumastos ng malaki para sumaya. Enjoy mo lang yung moment. It may be a good outlet para maibsan ang kalungkutang nadarama. Lalo na sa mga katulad kong malalayo sa pamilya. That's all for this boredom.